Sabi nitong si Luistro na impeachment daw naman ito. So, exempted daw to sa bank secrecy law. Diyan siya nagkakamali para sa akin. Etong ginagawa po ninyo, hindi pa po impeachment para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng impeachment? Kailan ba impeached ang isang impeachable officer or official sa ilalim ng konstitusyon? Sa ginawa po ni Attorney Luistro, parang siya na rin yung senador. Kaya nga, parang siya na yung court. Siya na lahat. Di ba? Porque senador ka, ikaw na yung court eh. O, pinapilan niya na lahat. Ayun. Yung bank secrecy law, nakalagay doon, hindi mo pwedeng ibunyag yung mga banking activities ng isang tao. Number 1, nang walang court order. Ayun. Number 2, sa impeachment. Okay. Sabi nitong si Luistro na itinago yung kanyang asawa. Totoo ba yun, sir? Alin? Tinago niya? Hindi ko alam kung itinago niya o talaga nagtago kasi ayaw siya makita eh. Hindi ko alam. Hindi ko kasi sure. Anyway, na impeachment daw naman ito. So, exempted daw to sa bank secrecy law. Diyan siya nagkakamali para sa akin. Ano bang ibig sabihin ng impeachment? Kailan ba impeached ang isang impeachable officer or official sa ilalim ng konstitusyon? He is impeached kapag ang articles of impeachment ay tinransmit na sa Senado. Before that, hindi pa siya impeached. Ang nakalagay po sa batas, in case of impeachment, etong ginagawa po ninyo, hindi pa po impeachment para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung pag-file po ng complaint for impeachment, hindi po yun impeachment. Hindi po yun impeachment. Okay? Hindi pa po impeached yung opisyal. Impeachment complaint po yun. Okay? Yung pagsabi ng House Committee on Justice na sufficient informed, hindi pa rin po yun impeachment. Pag sinabi nilang sufficient in substance, hindi pa rin po impeachment yun. Pag sinabing may sufficient ground for impeachment, hindi pa rin po impeachment yun. Yung ginagawa nilang mga proceeding sa House para ma-determine kung may sufficiency in grounds, hindi pa rin po impeachment yun. Impeachment lamang pag bumoto na yung House. Ay, ano ba yung committee? Sinabi nila, sufficient ground. Hindi pa impeachment yun. Dapat pagbotohan muna ng plenary na i-transmit sa Senate. That is the only time impeachment yun. Doon lamang papasok yung exemption. Bakit? Sapagkat yun ay itatransmit sa Senate. Pagka-impeachment ng mga impeachable officials, ang Senado ay isang korte. So, doon papasok yung court order at impeachment. Sa ginawa po ni Attorney Luistro, parang siya na rin yung senador. Kaya nga, parang siya na yung court. Siya na lahat. Di ba? Porque senador ka, ikaw na yung court eh. Pinapilan niya na lahat. Ayun. Di ba? Ito pa, sinasabi nila, bakit daw ang dami? Bilyon-bilyon. Alam nyo, hindi magaling sa banking itong mga kamoting to eh. Eto ha, demonstrate ko ha. Okay. Ang ginawa nila, lahat ng transaksyon inad nila. Okay, sige. Sabihin ko, ikaw ay may 100,000 sa bangko. Maganda sana kung sumusulat itong ballpen na to eh. Pag hindi sumusulat yung ballpen, mahirap. Mahirap. I can't cool down. Ala. Marami namang sponsor itong stasyon. Ba't hindi makabili ng bagong ballpen? Joke yun. Halimbawa, 100,000. 100,000. Yan. Yan. Iba-ibang. Lumalaban na yan. Yan, okay. Sige, ganito yan po. Sige. Ang ginagawa nila, 100,000 meron ka sa bangko. Okay. Nag-withdraw ka, 50,000. Pinautang mo sa akin. Di 50,000 na lang. 50,000 lang. Okay. Nag-deposit ka ng 50,000 ulit. Binayaran kita. Di 50,000. Di ba? Pag dineposit mo yung 50,000, magkano? 100,000 ulit. Okay. After 2 weeks, may inilabas mo.
Oh. Okay. Ilabas na naman. Nilabas mo. Halimbawa, 50,000 ulit. 50 uli. Oo. Ay, yung same pera na may pinaglagyan ka. Halimbawa, ikaw ay may binili. Opo. 50,000. Para kumita ka. Halimbawa, sari-sari store. Pinuhunan mo sa sari-sari store. Kumita yung sari-sari store, binalik mo yung 50,000 at yung 100,000 na naman. Balik Yan. 100,000. Okay. Di ba? Opo. Ngayon, nag-withdraw ka naman ng 50,000. 50 na naman. Bumili kang Naiwan. tricycle. Oh. Halimbawa niyan, kumikita yung tricycle. Mm. Pagkatapos yung tricycle ay nabawi na yung 50,000, binalik mo, di 100,000 na 100 naman. ulit. Okay. Ang ginawa nila kay Corona, na ginagawa nila kay VP Sara ay lahat ng withdrawal at saka yung deposit. Pinagsama-sama nila, 50,000. Nag-withdraw. Walang withdrawal. Nag-deposit 50. Nag-withdraw 50, nag-deposit 50, nag-withdraw 50, nag-deposit 50, 5, 10, di ba? 100, 200, 300, inad pa nila sa 100. Mali yun. Hindi po dumami yung pera. Okay? Sinasabi sila, ito, alam nyo, nililin lang nila yung mga tao. Ito, sasabihin nila, ang daming covered transaction. Ano yung covered transaction? Under the law, yung 500,000 pataas na winidraw mo o dineposit mo, transaction yon, covered yun. Automatic. Mandatory, i-report mo yun. Si Juby nag-withdraw ng 500,000. I-report mo lang yun. Pag 499,000, hindi i-report. Yan. Pa 500. Okay. 100,000, sabi ng bangko. Bangko kasi ang nagsasabi kahina-hinala ito. Report ko, suspicious. Ayun. Pag sinabi mo bang suspicious, automatically illegal yun? Hindi po. Hindi. Ito, example. Yung driver ko, inutusan ko, bumili ng gamot. Halimbawa, gamot sa pururutan. Alam ko, ang presyo noon ay 500 pesos. Nung bumili ako last week. Opo. 500 pesos, binigyan ko siya 1,000. Sa pagbalik niya, sir, ito yung gamot. Ito yung sukli nyo, 300. Suspicious. Ayun. Bakit pag Kasi kulang. 500 last week, ngayon 700 na yung gamot. 300 na nga sukli. Suspicious, nagsuspecha ako. Bakit ganito? Suspicious yan. Sabi niya, sir, kasi last week, ang nabili ko generic. Ayun. Ngayon walang generic, out of stock. Branded Binili ko branded. Yun. Nagsuspecha ako pero napaliwanag. Yun lang yun po. Suspicious pero hindi porket suspicious. Walang paliwanag. Walang paliwanag yun. Pag napaliwanag mo, okay na yun. Di bali sila rin pala nagpapalaki ng problema. Kasi hawak nila yung AMLAC. Wini-weaponize nila yung mga ahensya ng gobyerno laban sa kanilang mga kalaban. Yan po lang lamang yun. Isa pa. Ang ginagawa nila, pati ba naman yung mga transaksyon, bank transaction ni VP Duterte. Doon siya ay vice mayor at mayor, sinama nila. Teka muna, impeachable bang mayor at vice mayor? Out na yun. Siyempre. Ganito po yan kung isasama niyo yun, mali din. Habawa, inaway ako ng misis ko. Ikaw, napakawalang hiya mo. Bakit? Babaero ka pala. Noong 1995 pala, apat-apat ang girlfriend mo, sabay-sabay. Ay, teka muna. 1995, di pa kita kilala noon eh. Problema mo. Ganon yun. Bakit isasama mo yun, di ba? Hindi kasalanan yun. Bakit? Sabihin ko sa inyo kung bakit, Dahil gusto lang nilang sirain yung credibility. Yung kredibilidad, yung reputation ni Vice President Sara Duterte nang wala namang basihan. Demolition job. Mismo. Kaya, kaya nga, pinapahaba nila to na wala namang basihan. Na sila ay mag-hold ng trial. Hearing lang po, parang piskal lang. Di ba? In-explain na natin yan. May nagreklamo, ako ay sinampal. Ni Victor. Ito ang affidavit. Ganun ba? Ikaw ba to? Amin ang ID mo. Ikaw nga. Sumpaan mo to. Sinusumpa ka ba na itong katotohanan? Okay. Victor, sumagot ka. Okay. Sumagot si Victor. Victor, ikaw ba to?
Oh, nanunumpa ka ba na tama ito? Oh. Titignan mo, maaring ang sinampal ni Victor. Oh. Probable cause, di ba? Inamin naman nila probable Inamin, cause. oo. Hindi naman naghihiring yung piskal at ikaw cross-examine mo to eh. Di ba? Yun Umupo ka dyan. Bakit ganito? Bakit ganon? Yun ang sinasabi natin. Walang basihan. Probable cause lang. Bakit nila pinipilit na may trial? Para lang masira si VP Sara kasi hindi sila confident na meron silang number sa Senado. Yun Yun lang yun. Simple and simple. Huwag kayong magpapaniwala sa mga nget pa na yan.